Ito ang aking unang tawid island adventure na kasama ang motor ko na sumakay ng bangka. Sa video ito ay dadalhin ko kayo sa pinakamalaking isla na nasa kalagitnaan mismo ng pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Napag-alaman ko pwede palang dalhin at isakay sa bangka ang motorsiklo. Ay ito talaga gusto kong gawin. Kaya this time, mumotorin ko at discoverin natin ang Talim Island. Tara! From Santo Tomas ay tinungo ko ang port ng Aplaya sa Calamba na siya naman ang pinakamalapit sa akin papuntang isla ng Talim. Dito sa Aplayang Calamba ay naghihintay sa akin si Papa Bob aka Bob Norley na siyang dahilan kung bakit na isakatuparan ko ang Talim Adventure. Nga pala, iisa lang o dalawa lang yatang beses ang biyahe ng bangka kada araw papunta sa isla. Sa mga oras na ito ay malapit na mag-alas 12 ng tanghali kaya last trip na ang biyahe na to. Dito tayo sa port ng Aplaya sa Calamba. At ito yung second island na mapupuntahan natin, ang Talim Island. Doon yata ang Talim Island. Ito din yung first island na kung saan ang motor natin na si Tanggol ay masasakay natin ng bangka. Isakay na namin yung si Tanggol dito sa bangka. Medyo malaki itong bangka nito kaya kasya ang isang motor. Shoutout po sa mga nagsampa sa ating motor. So, maganda content pag malalaglag ako, no? Si Bob, ating kumpare tropa. So siya ang dahilan kung bakit tayo ay makakatuntong ng Talim Island gamit ang ating motor. Maganda talaga ng mga taga-Tanawan. Kasama ako sa video, ha? Wala naman maghahabol. So shoutout sa kapitan ng bangkang sinakyan namin. At binigyan tayo ng pabor na dumaan malapit dito sa Wonder Island. Wonder Island daw yata ang tawag ko. Kasi ano, grabe pag-discover yan. Sabi namin bumaba mga taga-Tanawan. Pangalan? Kimberly tsaka? Weng. Tapos si Papa Bob. Yan. Drop nyo nga Facebook namin. Sige. Drop nyo Facebook. Basta mag-comment kayo, sabihin mo. Wala kami kasabay sa bangka. Okay, yung na yun. Oo nga, para mapalo. Pwede. Sige. Hi! Sige kayo ma. Thank you po. Hi! Ingat kayo. So yan, nababa na namin si Tanggol. At apat ang nagbaba. So far, hindi naman ganun kabigat. So dito na kami, dumating na kami sa bahay ng tropa. Yan ang bahay niya. Yan, ni Papa Bob. Papa kasi sa NMAX Club Philippines, Papa ang tawagan namin. Lalaki ng bahay dito. Oh. Ba, may yaman mga taga-Talim. At dito ay lumabas muna kami ni Bob para maghanap na mabibilhan ng aming pantanghalian. At yun nga, nagmistulang ride, pasya lang aming paghahanap na mabibilhan ng pagkain. Nakarating kami ng kabilang barangay sa paghahanap. Nakabili naman kami pero di marami dahil yun lang ang available. Dito sa spot na to ay tumigil muna kami dahil nakakaaliw naman talaga ang tanawin ng lawa at yung mga maliit na isla na malapit lang dito. Ito namang maliit na isla na nakikita nyo na may abandonadong struktura ay ang Don Silverius Mansion. Sikat na sikat ito dahil
di umano'y may mga kakaibang elemento dito. Sayang nga lang, di nagtagal ang ating drone sa taas dahil pabaksak na isang malakas na ulan. Ganito pala kakipot ang kalsada dito paikot or papunta sa ibang barangay. At ito naman ang pinaka main road nila dito. Tanging motorsiklo nga lang pala ang ginagamit nila dito sa sasakyan. Pero may mga ilang tricycle tayong nakikita pero hindi ganun karamihan. Ang isla ng Talim ay ang pinakamalaking isla sa lawa ng Laguna de Bat. Ang pinakamalaking lawa naman sa bansa. Hugis Patalim ang kabuuan ng islang ito kaya tinawag itong Talim. Ang isla ay bulkan ng pinagmulan at bumubuo sa timog kanluran gilid ng Laguna Caldera. Noong 2020 umakyat sa mahigit 40,000 ang bilang ng population nito. Ang isla ay binubuo ng 24 barangay. 17 dito ay sakop ng Binangonan at 7 naman sa Cardona. Ako si Norlia Rabbit, lihitimong taga Talim Island na dito talaga ako ipinanganak. Ang tanging pinagkukunan ng kita rito ng income ay kung hindi pag-iisda, pag-uuling sa kagubatan. Dito naman ang mga tao naman dito pagdating sa pagtutulungan 100% naman matulungin ng mga tao rito. Karaniwan pang kabuhayan ng mga tao dito ay ang pangingisda. May mga fish cages tala dito, sari-saring isda. Pero karamihan tilapia, may mga bangus. At ito pa yung isa, yan o. Meron silang daing dito. Papatuyo yung daing tapos ibinibenta. Marami ang nagninegosyo nito. Itong daing. Pinapatuyo nila tapos yan, daing niya pag natuyo. Binibenta sa labas. At isa ito sa pangkabuhayan ng karamihan ng mga nakatira dito. So, ayungin pala yan. Ayungin yun o. Daing yan. Sarap niyan. Nakatikim na ako. Saw mo sa suka na may sili. Ay, panalo. So, practice lang pala yun ni Sir. Nakahuli ng 3 tilapia. Tsaka isang biya. Saka siyang biya. Ayan o. baka makarami lang. Ayos. Ilan na po kayo? Madami ah. Ito, nahuli ko sa bingwit. Tapos yan po, pain yan. Bulok. Tutorial. Ganun pala yun. Gaano ko kaniniwas. Nakita sa malayo si Manang na namimingwit. Dito sa Talim Island, matyaga ka lang. Mangisda, mamingwit. Hindi ka magugutom. Kung nakikita nyo, ito ang Baywalk, bagong gawa lang ito. So, base sa mga lokal, ito ay ang proposal lang paikot buong Talim Island. So, pag ito ay natapos, itong Baywalk na ito, itong Malita Coastal Road na ito, ay malaking ginhawa sa mga taga rito. Mantakin mo, may ikot mo ang buong Talim na may maganda kang view ng lawa. Ayan po, nakikita ito, ang lawa. Kapraso pa lang ang nagagawa, pero sana magtuloy-tuloy ang proyektong ito at ito ay matapos at makapagdulot ng malaking tulong ginhawa sa mga mamamayan ng Talim Island. Ang oras po ay ganap na 7 ng gabi at 13 minuto. Pero ganito na yung kalsada dito. Walang halos tao. Malayong malayo sa kalsada sa Kabihasnan. Napakalayo. Ito naman po yung kabilang street. Street to, daanan to. Wala na halos tao. It's already 7:20 in the evening. Pero, yan. Wala kayong makikitang tao. Wala na masyadong laman yung kalye, yung kalsada. As I said a while ago, malayong malayo to sa buhay namin sa Batangas, sa Totomas City. Ito, tahimik dito. Maagang sisitulog ang mga tao. So may pa ilan-ilan na nagkukross lang ng kalsada galing sa kabilang bahay sa kabilang side. Pero wala na halos na dumadaan. Grabe. Tahimik, nakakabasag, nakakabingi yung katahimikan dito. Mayroon namang ilaw ng poste rito na solar. So pag may taong dumadaan, nagliliwanag siya, parang bunbunan ko maliwanag. Yan. Ito yung bahay ni Papa Bob. You know? Wala nakatira dito. At nagkakaroon ng tao kapag siya ay uuwi ng Talim Island. Ito dito kami mag-i-stay. At yan. Sayang yung bahay. Sayang. Yan. Ito may kwarto rito.
Tapos, may kwarto rito. Dito kami matutulog. Yan. Tapos, punta tayo sa terrace. Ako yung terrace. Yan. Ayos, oh. Ayos. Sira na pala upuan din, eh. Thank you po. First time ko dito eh, in-experience lang ng Talim Island. Vlogger yata kayo. Oo, nagbablog. Yes! Pauwi na ako na sa Tonomas. Di na tayo nakakiyat ng Tagapo, yung tinatawag nilang bundok ng Susong Dalaga. Dahil ang goal ko lang naman sa Talim Island ay ma-experience yung pagmumotor sa Talim Island. So yung kasada nila ay hindi pa ganun karami. Pero may mga lugar na kaya naman enduro natin mapasok tapos tatagos ka sa kabilang barangay. Medyo mahigpit pa rin dito kasi bawal talagang magsakay ng motor. Pero pinapayagan naman ng Coast Guard as long as na yung bangka ay o konti lang yung sakay. So dapat Playa Calamba ang ating baksak, pero dahil maraming pasahero ang going to Playa Calamba ngayon ay Friday, August 16, kaya may bangkang ito, gibiyahing Santa Rosa, Cabuyao. Nakalimutan ko yung pangalan ng lugar. Yan o, kukunti lang kami o, tatlo yan natang pasahero. Kaya yun, pinasakita ng Coast Guard dito, so shoutout kay Sir Coast Guard. Natin hingi pangalan. First time itanggol na sumakay sa bangka. Ayan, oh. Kaya naman ang 4 na tao sakay sa bangka. Kaya naman. So kaya nga yan ang reason kung bakit tayo nag Honda CRF 150. Enduro lang para yung motor hindi mahirap isakay sa mga bangka pag tayo ay nag-a-island. Tara! Discovery natin ang Pinas! Pinas!